Good morning mga Convergence! Happy blessed Sunday sa ating lahat. So for this week's vlog, andito ako sa may Motorstar sa may Pasig, Palatio branch. And for today, gusto kong i-vlog ang bago nilang 2023 or not sure if it's 24, yung Easy Ride nila, ER150 Fi. So yun, let's do a quick specs and features ng motorcycle. At the same time, gawa din tayo ng side-by-side comparison kung kaya ba ni Zanny or kaya ba na Rusi Pulse. Okay, so samahan niyo ako today, mga Convergence. And check natin itong motor na to. Tingnan natin kung anong specs niya at ano ba talaga. Pero magugulot daw kayo, sabi nila, ang ganda nito. At the same time, yung price niya, mga Convergence, is so enticing. So, yeah, samahan niyo ako, mag-work kayo dito. Quick intro muna mga Convergence. Yo! So yun mga Convergence, ito ang Motorstar Easy Ride 150 Fi. Limited edition pa ito mga Convergence sa matte blue na color nila. So this is I think 2023 model. Fi siya at ang ganda niya talaga, sobrang angas na ito pre. Para ka na talagang naka-NMAX dito. So yun lang. Ngayon, let's do a side-by-side comparison between my Rusi Pulse. Tingnan natin kung may laban. Okay? Tumahan niyo ako ulit mga Convergence. So, there you go mga Convergence, ang Easy Ride 150 Fi ng Motorstar. So
So, made in China rin yan. Yan ang counterpart na Rusi dito sa Philippines. So, yeah, so mukhang GG tayo dito mga ka-virgins. Mukhang GG si Zani, si Rusi. As you can see, sa specs, lamang na lamang ang Easy Ride. Ang tingin ko is ang counterpart nito is RFI, Rusi RFI 175. Although, pareha sila ng displacement ni Rusi Pulse, 150cc, pero lamang si Easy Ride pagdating sa, of course, yung disc brake pa lang sa both front and rear niya. Naka-disc brake na siya na single piston caliper, while si Pulse is sa harap lang siya naka-disc brake and front brake sa likod. What else? Dual shock sa likod, which is very very good kasi syempre pag may angkas ka, mas maganda pa rin na dalawang shock mo sa likod. What else? Fuel tank capacity, 12.2 ang meron ng Easy Ride, while 5 liters kay Zani sa Pulse. So laking difference nun, pang long ride na talaga yon, guys. Advantage lang is ni Zani is yung may gulay board tayo. Pwede tayo maglagay sa footboard natin ng mga things na kailangan natin bitbitin, while si Easy Ride wala kasi yung fuel tank niya nasa gitna talaga siya. Although maganda rin yung fuel tank niya na nasa gitna kasi of course yung fuel tank niya nasa gitna, hindi mo na kailangan bumaba ng motor mo pag papagas ka. Pidutin mo lang yung ilagay mo sa seat and then pidutin mo yung fuel tank, magpa-pop out na siya as nakita nyo doon sa montage natin kanina. While si Rusi of course ay nasa loob pa rin ng seat compartment yung fuel tank niya. What else? Nagustuhan ko rin of course yung buttons niya sa susian, sa ignition. Andun na yung seat, press ka lang ng button, bubukas yung seat compartment, which is something na gusto kong gawin kay Zani, pero wala pa akong nakita ngayon na kaya mag-convert. What else? Yung dalawa niyang side pocket, merong cover yung isa. Pwedeng taguan ng cellphone or ng wallets mo. At yung meron din siyang USB switch dito sa left side na pocket. And yung pa isa guys, kanina kasi yung hindi pa activated, so wala pa siyang battery. Pero pagka may battery yung guys, yung handlebar ng Easy Ride is may halo. Ito, pakita ko sa inyo yung napanood ko sa YouTube. May halo ang handlebar niya, which is very nice sa gabi, napakaganda. At yung ignition switch niya, may halo din yun. Pagka binuksan mong ganun at naka-on ang motor, may halo din yun. So, in terms of that, features, lamang na lamang talaga si Easy Ride. What else? Sa handlebar, both have passing light, both have kill switch. So, walang pinagkaiba. Except siguro, sa Rusi Pulse, si Zani, naked handlebar talaga siya. Makita mo talaga yung handlebar niya. While dun sa Easy Ride is hindi pa, may cover pa siya. Which is, yun nga, dami ko na napanood sa video sa YouTube na kino-convert nila yon sa handlebar ng PCX. So, ganda. Ang ganda. Sarap din forma ng guys. Yung Easy Ride na yun talaga. 150. What else? Seat. Malapad ang seat niya kung nakita nyo sa montage ko. Although malapad din naman ang seat ni Rusi, ni Pulse. Kinonvert ko na lang ito sa akin. Pero malapad din si Easy Ride. Maganda rin ang seat niya. Digital panel din. What else? Isang advantage siya. Isang nakita ko pala na maganda doon sa Easy Ride is meron siyang air vent. Kung nakita nyo, sa ilalim ng front shock. O dito sa may fairings, dito sa harap. Air vent kasi nga siguro dahil ang fuel niya is, fuel tank niya is nandito sa gitna. So kailangan siguro talaga may air vent doon. So, yun. So other than that, siguro kayo na lang uli ang mag-decide kung sino talaga ang maganda. Kung in terms of looks naman, sa mukha, kayo rin mag-decide kung sino mas pogi. Sa akin, para sa akin, syempre, honestly, mas nagwagwapuan pa rin ako sa looks ni Pulse kasi parang transformer ang itsura niya, while si Easy Ride is yung parang alien type din na mukha na parang ng NMAX. Yun nga, NMAX talagang, I think yung Easy Ride is hawig ng NMAX. 3 beses yun. So, parehas din ng RFI ng Rusi. Kung makita nyo, kumuha din siya ng NMAX.
So, pero yun, para sa akin, aesthetic, mas gusto ko pa rin ang itsura ni Rusi Polsko. So, pero yun nga, easy ride. I think, GG tayo dito mga ka-virgins. Siguro talagang, ang kailangan kong next, itatry ko is i-side by side ko naman siya, features and specs with a Rusi 175 RFI. So yun lang naman mga ka-virgins. I think, again, kayo na lang mag-decide. Sana nakatulong tong video na to sa mga gustong bumili ng motor, sa mga bibili pa lang. So, kung anong mga features na maganda nyo tignan, shocks, brakes, suspension niya nga, yun, and of course, comfortability and engine. Yun nga pala, speaking of engine, both are forced air. So, fan pa sila, air-cooled. So, hindi pa rin naman liquid-cooled si Easy Ride. Okay, so Convergence, again, if you like this video, if you think na makakatulong ng video na to, please give me a thumbs up on this video, and like and subscribe on my channel. Thank you so much again, guys. Blessed Sunday to all of us. Ride safe, mga Convergence, and God bless.